Nakareceive ako ng text messages kanina po na nag-create daw ng team na lulusob na naman daw sila dito sa compound ng KOJC. Pakisabi lang po sa inyong general na kung wala kayong alias warrant of arrest, no? Ilang beses na po kayo nag-serve po dito sa KOJC. Definitely, the KOJC authorities may not allow you anymore to enter the properties voluntarily, no? And you might be included in the cases that will be filed. Pasensyahan na po, wala pong personalan ito. Please require your general. Ask your general, sir, meron ba tayong alias warrant of arrest po dito? Kasi kailangan tayo na mag-file ng motion pursuant to the rules eh. Kasi may return na pala yung warrant of arrest dito nung June 7. May order na palang pinalabas ito nung June 7. So yung June 10 nga, questionable nga yung pag-serve ng warrant. Papasok na naman tayo, sir, meron ba tayong alias warrant of arrest? Kasi kung wala, sir, baka ma-technical tayo dito. Tanungin nyo po yung mga general ninyo para pag mag-file kami ng kaso at tutuluyan po yan, pasensyahan na po talaga tayo, ha? Ang tingin ko po dito ay hindi na po. Kasi yung warrant of arrest kasi ng Pasig City, no? Na-serve na po yun noong June 10 dito. At saka even previously, 2 beses na. At saka kung i-follow talaga natin yung rules of procedure, kasi na-return na yung warrant of arrest, ang procedure sana, ilang ulit ko na po itong binabalik-balik, ay mag-file sana sila ng motion for issuance of alias warrant of arrest. Pero hindi po nila na-follow po yun at hindi nila ito ginagawa. Alam naman nila ang batas, hindi ko ma-imagine bakit they're continually violating the same, no? At saka dito, klaro po, kasi when they went to the farm in Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, they were fully armed and they right away pointed guns on the residents thereof and asked them to lie down, no? And while they were rummaging through the properties found in the farm, no? Wala masyadong nakakuha ng mga videos and photos kasi nga kinuha nila. They took away the phones, cell phones of the residents, no? And they right away entered the house farm and rummaged through the properties without complying again Rule 113, Section 11 of the Rules of Court. Again, labag po ito sa ating batas. Attorney Adam. In addition to that, we have this OCA circular ng Supreme Court. This was even in 2004. Nagpalabas na ang Supreme Court ng circular about alias warrant. Meaning to say, kapag na-serve na yung warrant of arrest, and then hindi na-aresto yung dapat na i-arrest, the peace officer is bound to make a report and then inform the court bakit hindi na-aresto yung dapat na arestuhin. In this case, documented yan lahat. Even the June 10 incident, yun rin yung ginamit nila. So, we assume, and even Dean Torion informed us a while ago na nag-return na ng warrant of arrest at gumawa na ng report. So that means to say, pursuant to OCA Circular 89-2004, before you do the second attempt or another attempt of doing or executing an arrest, kailangan you are armed with an alias warrant of arrest. Sabi dito sa letter A ng circular, presumably, kung hindi na-aresto yung target na person, the case will be subjected to archiving. And then, the court will issue an order or will require the peace officer to explain why the accused was not apprehended. The court then shall issue an alias warrant if the original warrant of arrest is returned by the peace officer together with the report. In this case, there was already a return by the peace officer kasi hindi nga nila na-aresto last June 10. And then there was already a report. Therefore, if you do another series or another wave of doing the arrest, the rules would require you to have that. You should be armed with that. And that is
only issued by the court. Ang question ngayon is, meron bang in-order na or meron na bang in-issue ang court for the issuance of the alias warrant? I believe wala. So that is the reason why, aside from the issue of excessiveness, the main instrument mismo doon na ginamit nila is also questionable. In addition to that, if I may, yung pagsulong ho, paglusob po sa ungguyan, there was no search warrant at all that the armed forces showed. I do not know if these armed forces are actually police or not, whether or they were just made to dress up in police uniforms. Pero wala ho silang pinakita na search warrant that would allow them to enter the property and search the premises. They did not also, there was also no indication at all that would allow them to tie up the people na tutukan ng baril in the presence of young children. So since walang search warrant at all, they had no basis to do what they did. That is, aside from being an overreach, an overkill, and at the same time, very much illegal. Which brings me to another point po. This serves as a warning po sa mga kaibigan po natin ng mga Davao City Police, no, na gagamitin sa second wave daw. So you see, that means to say na even the alias warrant was not issued during June 10 na incident. 3 days before the June 10 incident, nakapag-return na nga pala sila. So, questionable na yung excessiveness na in-employ nung June 10, questionable pa yung instrument na ginamit during June 10. How much more subsequent to that date? So, meaning to say, kung meron ring plano, I think there is really a plan, considering the statement made by RD. And yung during sa Senate hearing na parang they will use 1,500 police men to deploy during another wave. Ang reminder lang namin dito is that you keep on disregarding the rules of court, you keep on disregarding the constitutional provision on warrant. I hope you have to be reminded of that. Tapos, hindi. Sige po, Ma'am Lorraine. Say something, no? If you're not from Davao kasi, kung napansin ninyo kasi, no, ang mga taga Davao, marunong talagang sumunod sa batas yan. Alam nyo kung bakit. Nakakaiba sila sa buong Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Kasi mga palaki ni Rodrigo Duterte ito. And Rodrigo Duterte is a man of the law. He follows the law. That's why there will be no quibbling here. Davaoenos know how to follow the law. And that's why here, you listen to Davaoenos, what you'll hear from them is really good and amazing citizenship. And it's not just with the lawyers, it's even with the ordinary Filipinos here, ordinary Davaoenos. And so, I'm sorry, but we can talk ourselves blue in the faces here. But when the law enforcers are themselves the ones who break the law because they follow the orders of a lawless president, then we are being led by criminals. Thank you, Ma'am Lorraine. Para sa Kingdom, yung paraan ng kanila operation, talagang alam natin lawless na. At hindi yun naayon sa batas. May maaasahan pa ba kaming katarungan? At hindi lang yun, talagang tanggap na naman kami ng bago na namang mga impormasyon na meron na naman silang second wave. Kung ano yung ginawa nila noong June 10, may second wave, mag-ooperate na naman sila dito, mas marami, tatapatan nila yung numbers ng mga KOJC members dito sa loob ng compound. At hindi lang yan, pag nakapasok sila, plano nila talaga magstay na dito, titira na dito ng isang buwan. Tama pa ba yan? Matino pa ba yung isip ng mga nagplano ng ganito? Tanungin natin ang ating mga nasa panel sa Manatbay. May tanong po ang ating isang netizen dito since sinabi nga po ng ating mga abogado na ito po ay illegal na kung sakasakaling ulitin nila yun. Ang tanong ng iba dito paano kung gawin daw uli yun?
ano ang gagawin ng mga taga-KOJC pag lumusob uli ang kapulisan at ulitin yun na June 10? Ma'am? For the KOJC, kung gaano kami nanindigan noong June 10, na wala kaming kamalay-malay, papunta kami sa aming prayer, devotional prayer noong madaling araw na yon. At hindi namin alam, bata-batalyon na pala ang nasa labas at talagang ready na silang lusubin kami. Nanindigan kami, we stood our ground, we fought kahit wala kami mga armas. Sa pangalawang operasyon na gagawin nila, maasahan nila ganun pa rin. Mas malakas nga lang talaga kami ngayon at mas handa kami ngayon. Kaya sa lahat, ito nga, kaya nga natin ginawa na itong press con kasi nga meron na naman silang plano na lusubin ang KOJC compound. Noong June 10, sabay-sabay, 4. Bata-batalyon. Hindi na nga makatarungan yung ginawa nila. So sa tanong mo, Banat Bay, kung ano reaction namin, anong gagawin namin, nandito, maninindigan kami, proteksyonan namin ang aming lugar, proteksyonan namin itong binigay ng Diyos sa amin. Yun lang, hihintay namin sila. Subukan nilang pumunta dito for the second time. Okay. Hindi nila, they cannot break us anymore. At maninindigan kami sa katarungan, hindi kami maninikluhod sa mga injustice na ginagawa ng pamalaang ito. So lahat, kaya nga natin pinapakita at pinapaalam sa publiko kung ano ang mga panggigipit, pangaharas at yung mga plano na naman nila na lusubin ang Kingdom of Jesus Christ. Nakita po natin itong sagot po ng ating mabuting general na si Marbil at ang si Torres. Gagawin ho talaga nila. Sabi nga nila, kung susunod kami sa batas, di wala kami mahuhuli. So, ibig sabihin, dun lamang po sa salita na yun, talagang gagawin po nila na lumusob uli. Kayo ho ba, mga taga-KOJC, handang mag-alay ng inyong buhay para ho proteksyonan itong lugar ninyo? Para sa KOJC, matagal na po namin inalay yung buhay namin. Inalay namin ang buhay namin sa paglilingkod para sa kabutihan at kaligtasan ng sangkatauhan. At iaalay din namin ang buhay. Hindi kami mag-aatubiling iaalay ang buhay namin kung yun ang dapat para panindigan namin at labanan namin ang karahasan, kasinungalingan at kasamaan. Alright. Handa kami. Ako, gusto ko lang maiksi lang ito, ano? Kasi nabanggit mo kanina, Eric, na magsi-60 days na. Yeah, 2 days from now. Katunayan, 6 na buwan na ho, simula ho ng isara ang SMNI. Yes. Inixos na ho namin ang lahat, no? Sumunod kami sa batas, gaya ng sinasabi ni Mr. Marcos, sumunod kayo sa batas, sumunod ho kami. Ha? Lahat hinarap namin, wala kayong kaso. Sabi nyo may kaso, walang kaso. Ngayon, ang tanong nga namin, saan pa kami susuling? Ha? Hindi naman kami pwedeng humingi ng tulong sa pulis dahil yung pulis mismo ang parang tulisan kung dumating dito, ano? Saan kami mananawagan? Mananawagan ka sa DILG, yung mismo yung nagpapa-imprenta ng wanted na na may bounty na hindi niya may paliwanag saan galing yung bounty na kanyang kung sino kanyang hinarbatan ng 10 milyon, no? Ngayon, itong nakakatakot sapagkat binabanggit ninyo na may mga intelligence report kasi hindi ho kami bobo rito, mas matalino kami sa iyo, Mr. Torre, ha? Alam mo, General Diwata, ganito yan, no? Lahat pinadala nyo na rito. Lahat ng magagaling na opisyal, may kaso sa kidnap or ransom, may scam sa pangungwarta sa kapwa-pulis, mamamatay ng kapwa-pulis, dinala nyo na rito. Kasi ang balak nyo talaga ay napakasama. Wala na ho kaming masusulingan. Kumaga ako, iniisip ko nga, baka ito na ho ang last press conference namin na gagawin sapagkat parang nawawalan na kami ng pag-asa. Nasaan ang Armed Forces of the Philippines? Ha? Yun, nasa konstitusyon, kayong protektor namin. Pero wala kaming naririnig sa inyo. Lahat na ng klaseng abuso ng kasalukuyang rehimen ay pinalasap na, no? Ngayon, ano pa? Ngayon, tinanggal na nga namin.
Lahat ng tao sa labas. Narito na ho kami sa loob. Ngayon, kung gusto niyong pumasok, wala naman kaming magagawa. Wala kaming armas. No? Pero, hindi nangangahulugan na hindi po namin tatayuan yung aming karapatan. Sukdulang ito ang nangangailangan na magbuwis ng buhay. Rejoinder, Sir Jay, mga kapatid, mga kababayan, we have just received this information kung bakit ganito po kaprangkahan ang press conference na ito. I have to publicly divulge here. Personally, I know and I have worked in some other projects related to anti-CPP, NPA, and DF dito kay Colonel Marantan. But in a Yung bagong police chief dito. yung city director ngayon ng Davao City Police na pagdating ko pa lang sa airport ay kinumusta na ako, nandito ka pala sa Davao. Okay. Colonel Marantan now is the city director. At he is not being put here for no reason at all. Inilagay siya dito dahil may game plan. Kung naalala po ninyo, noong March 2023, tama po ba? March 2023, ay nagkaroon po ng massacre sa Negros Oriental, sa Pamplona, sa lugar, sa bahay mismo ni Governor Digamo. At ang involved doon, na itinuturo at kinasuhan, ay ang grupo ni Congressman Arnie Tevez. Ang nagsagawa po ng raid at extensive na paghabol sa mga armed group na involved sa massacre na yon ay si Colonel Marantan. But he was at that time CIDG NCR, pero ipinadala sa Negros Oriental. The game plan was to adopt that kind of approach dito sa Kingdom of Jesus Christ. Ano bang record ni Colonel Marantan as per public open source information? Si Colonel Marantan po ay involved sa maraming mga high-level na mga madudugong police operation na may mga namamatay. Ito'y tinuturo siya na involved sa mga away na mga waiting lords sa Timonan, Quezon na ikinasawi na mahigit 10 sa isang rub-out. Kapwa pa niya polis. Kapwa polis din ang involved at may ilang mga armed forces personnel na nadamay. At may Valle Verde Syndicate operations noon na ang pangalan niya rin ay lumabas. At rub-out ang itinuturo. At ito'y involved dito ang Task Force Limbas. This is about anti-kidnapping operations and anti-carnapping. Dalawang units. At maraming mga reklamo sa kanya tungkol sa Waray-Waray Osamis Gang shootout sa Parañaque na may mga rub-out allegations no less than human rights lawyer Jose Manuel Jokno. Ito yata si Shell Jokno. Shell Jokno. At kinasuhan siya. At timunan rub-out at marami pa po. No? These are 5-6 pages na dismiss po ito si Colonel Marantan at nakabalik. At mayroong mga lumalabas dito na nagmamanufacture daw si Colonel Marantan. Ayon sa mga impormasyon na ito, he can deny this ng mga fake warrant of arrest and fake search warrant sa kanyang laptop. Again, I fully disclose na kilala ko siya personally at di umano, mayroon siyang mga involvement sa ganito. In fairness to the officer, kay Colonel Marantan, he can deny and he can even make a statement or rejoinder of clarification. Bakit po namin ito ibinibring up sa press conference na ito? Because these are serious predicates. Mga batayan at salalayan po ito ng posibilidad ng madugo, marahas na paglusob at paggamit ng mga puwersa similar to this high-level, bloody, and very violent rub-out type allegedly na police operations na may mga namamatay involving kay Colonel Marantan. We're not saying na siya yung mamamatay tao. But sinasabi sa mga open source information na halos 8 na kaso na mga ito, puro allegedly ay violent and mga madudugong enkwentro balakbay. May linawin lang ako, no? Nung sa sinabi mo, nag-resign na po yan si Marantan noon dahil sa issue. Tapos, ibinalik lang siya
para dun sa issue nung kay Tebes. Oo. That is So correct. talagang sinadya siyang ibalik. Nag-resign siya sa CIDG NCR because of the command responsibility ng kanyang mga tauhan. May ni-raid na madyungan sa Binondo at ang nawala ay hindi madyung set kundi mga Rolex. Yun. So nung binalik siya, doon nagkaroon na ng mga tanim-tanim, di umano. Oo. Okay? Tama si Brother Banatbay. Tinanong ngayon ang PNP kung si Colonel Marantan ba ay taga-Department of Agriculture. Dahil sa pagtatanim. Oo, pero sinabi naman nila na hindi. Kaya pinloating lang. Pero ang tanong dito, kasi hindi masyado nalinaw yun, tumawag sa'yo yung nasa airport ka? Tinanong lang ako kung nandito ako sa Tinawagan ka dito lang, ngayon lang. ngayon lang. Pagdating na. Tinawagan ka. Hindi ka naman tinakot. Ay, hindi naman. Kasi si Magkakila- attorney, medyo iba yung Si pagtao. kay Torre yun. Kay Torre, may pagtakot ng konti. Diyan, hindi ka naman tinakot. Actually, ang sabi ni Colonel Marantan, we hope we can talk. I hope we can talk ka Eric, you know, I am for justice. Sagot ko naman sa kanya, may exchanges naman. I am also for justice. Kumusta ka? May press conference kami Ang ngayon. galing niya. Jowa mo ba yun? Kasi ang bilis malaman na pumunta ka dito, ha? Pagdating mo, alam niya na kagad. At malamang pati kayo din at si Ma'am Lorraine ay namomonitor na dyan sa airport. Okay. Ang punto namin ni Sir Jay, briefly Sir Jay, pipasa ko sa iyo. Ibig sabihin po, in fairness to Colonel Marantan, he has the right to respond to this. Magkaroon ka ng panahon na ito'y pasubalian. Subalit, ang tanong ngayon ng taong bayan, are you part of the main game plan? Are you the missing variable factor to execute more violent, more bloody, and more destructive assault on the kingdom of Jesus Christ to terrorize the entire Davao City? Are you Nagtatanong ka not? lang. Nagtatanong kami. Oo. Ngayon, mabuti si Colonel Marantan, ganyan, ano? Ako, grabe, nasyak ako dun sa Senate hearing. Harap-harapan sinabi ni Nicolas Torre na gusto niya tumira rito ng 1 buwan. Magdadala siya ng 1,500 na kapulisan, no? Alam mo, CPP-PNP yun. wala akong nakitang kasing bastos at kasing sinungaling na opisyal ng pulis o ng armed forces kaysa dito kay Torre. Imagine mo, sa harap mismo ng Senado, sasabihin niya na, hindi, lulusob kami riyan. Tapos, yun nga, sinabi pa kay attorney, it is going to be more bloody. Wow! Mr. Marcos, General Bronner, ikaw ang Armed Forces Chief. Sobra pa sa Wow! Speaking of Colonel Marantan, nagkandak po kami meron kaming interview kay Director General Bantag before, at isa sa mga sinabi niya sa amin na meron daw shoot to kill order sa kanya, at si Marantan din di umano yung inatasan para i-hunt siya. So talagang makikita mo na yung reputation talaga nitong tao na ito ay talagang siya yung tagagawa ng mga kumbaga karahasan or yung mga hindi kayang gawin nung normal na mga pulis, siya yung kumbaga executioner. Kasama according to DG Bantag. And di umano si Marantan daw ay involved sa mga rob out, shoot out, kidnapping, abduction, fabrication of fake warrants, overkill, and excessive force. Now, ngayon ang pinapanawagan ko lang sa kanya is binigyan ka ni Mayor Baste Duterte ng pagkakataon at hiningi mo yun sa kanya. Kaya sana naman ipakita mo yun na talagang sincere ka, kasi napakaganda at napaka-peaceful ng Davao. Sana kung inilagay ka dyan for a reason at sana naman gamitin mo yun sa tama. Kasi kawawa naman yung mga taga Davao. Ngayon, meron akong tanong sa mga lawyers natin pagdating po sa mga fake warrants. Paano po ba natin ma-distinguish or malalaman na ang warrant na kanilang pinapresenta ay peke? Okay. Thank you, Boss Dada.
Why is he asking about fake warrants? Kasi madali lang ho gumawa ng mga peke, di ba ho? Yung sinasabi nilang golden hands. Meron din hong golden printer. So baka sakali, all you have to do is, if you have the format, you make it, and then you can just make it, print it, and make it appear na yan po galing sa korte. So for all of those out there who might be issued warrants, this is how you check. Tingnan ho ninyo yung dokumento kung meron ho siyang selyo. Kasi dapat ho... Dry seal? Yes, may dry seal yan dapat. So i-check ninyo. Kung photocopy yan, you ask for the original because they're supposed to bring the original of the warrant of arrest. And it has to have a dry seal. So i-rub ninyo yan kung may dry seal. Tapos, sa Latin. Kumbaga sa Mahjong. Oh, yes. Sa Latin, no? Yes. Okay. And then, i-check din ninyo ang signatures ng mga tao na pumirma na nag-issue ng warrant of arrest. This is supposed to be issued by the judge. And then, i-check din ninyo saang korte galing ito o ang mga numbers ng courts. You can call the courts and check, meron ba talaga kayong na-issue na warrant of arrest? In this case, i-check ninyo yung case number, i-check ninyo yung caption, People of the Philippines versus ganitong tao. And then, i-check ninyo for what crime. Kasi kung hindi ho tutugma yan lahat, then there is a possibility that the warrant might have been manufactured or is fake. So, and then i-check nyo rin yung mga detalye ho. Bakit na-issue yung warrant? So, if it is for, let's say, because warrant of arrest for this and this case, you can also check, totoo bang may kaso na ganito? Because then, if there is really a case, then most likely that warrant of arrest might be true. But again, like I said, i-verify ninyo kung tutugma ba ito sa mga detalye na nasa korte. Pero, if hindi pa rin kayo sure, then this is where lawyers come in. You can call your lawyer. Call a friend na ho kayo niyan. Consult a lawyer immediately. But, however, do not ignore a warrant of arrest if it is there. Okay? So, you must be able to respond appropriately to a warrant of arrest, but to check it first kung totoo o hindi. Alright? Thank you. May information tayo na receive as we're doing this press conference before yung iba kong mga co-panelists will make some rejoinder na itong team ni Colonel Marantan ay may mga ready printers and ready computers na pwede nilang i-print out kaagad at di umano ay may mga kopya at pro format ng mga warrant of arrest or mga search warrants na gusto nilang ipatupad. So ito po ay delikado at iyon ang dahilan kung bakit nananawagan tayo. Dodoktoran lang ni Sir Jay. Ikaw muna. Kasi total malapit-lapit yung panakan eh. Gusto ko lang manawagan na talaga. Wala na ho kaming masusulingan, ulitin ko. Kaya the only recourse na pwede namin gawin ngayon ay tawagan ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, ISMINCOM. Kung nanonood at nakikinig po kayo, Sir, General, Colonel, wala na hong magtatanggol sa amin dito sa mga pang-aabuso ng PNP. Diretsahan na ho namin sinasabi. Kasi mismong si General Torre na nagsabi. Nalulusubin niya. Nalulusubin niya kami. At hindi baling dumanak ang dugo. Ganon siya ka, ganon siya ka gaprutal, kahambog, kabastos. Kawalang walang modo. No. I think he's very ignorant. He was ignorant about so many things, no? About the, what fugitive meant. I haven't seen... So ignorant. You're such an ignorant bastard. Wala pa akong nakitang general na kasing idiot niya. Yeah. Kaya manawagan po tayo sa mga kababayan nating mga kasundaluhan. Kung gusto nyo po na talagang mapagsilbi pa sa ating bayan at maiwasan ang isang madugong masaker, tulungan nyo na po ang KOJC. Mga mapapayapang tao ho itong mga ito, pero hindi nila i-give up ang kanilang bahay. Bahay po nila ito. Tama. Tsaka bukod dun sa AFP, Go ahead, Coach. wala na bang mga nasa posisyon ngayon na matataas na mga politiko na may concern sa nangyayari ngayon? Kasi parang napakatahimik na eh. Wala ba,
wala ba? Yung nasa taas, kailan ka gagalaw? Yung mga inaasahan nating mga politiko dyan. Kasi po, nakakatakot yung second wave na pagsugod. And meron tayong mga nakakausap na talagang hindi daw nila ibibigay ang KOJC. At ako nga po ay medyo nalulungkot nung naririnig ko yon kasi posible ito maging madugo. Yeah. Magiging madugo na ito. Sana merong kumilos dyan na nasa taas na inaantay namin na makapangyarihan, baka naman po pwede na kayong gumitna bukod sa AFP. Kasi napakabait ng mga tao dito, kaya lang syempre ang mga taong mababait, pagka talagang inabuso nyo at sagad-sagad na, they have no choice kung hindi lumaban. Coach Oli, Boss Dada, panawagan na natin, excuse Boss Dada, mga kababayan, babalik ko lang sa iyo. Ang nag-retire na pala si General Almerol. Sir Jay, mga kababayan, ang Area Commander ng Armed Forces of the Philippines sa Eastern Mindanao Command ay si Lieutenant General Luis Rex Bergante. Matino ito na opisyal, kilala ko ito. Galing ito sa TRADOC. Ito yung Director ng Training and Doctrines ng Army Command sa Tarlac. I happen to give some lectures doon sa kanila sa Knowing the Enemy. General Bergante, sir, bilang pinakapinuno ng Armed Forces sa Territorial Area Command ng Eastern Mindanao covering Davao Region, please intervene and call upon the PNP leadership in Davao Region na magunos dili, not to intervene in their operations, but to prevent them from going beyond and above the law and violating and abusing the law against civilians. Number 2, ang pinaka-immediate territorial unit na nandito po, mga kababayan, ay 10th Infantry Division. Ang division commander, I think, ay si General Hambala. General Hambala, sir, marami ka mga opisyal dyan na kakilala namin. Ang mga NPA po, ipinagtabuyan na natin at dinurog. Huwag po nating hayaan na mag-recruit muli ang NPA dito sa mga ginagawang pang-aabuso, pananakit at paglapastangan ng mga pulis sa civilian population sa Davao. Please don't allow this to become a recruitment and breeding ground again of communist terrorism ang itong rehiyon na ito. So General Bergante, General Hambala, hindi po kami nananawagan para pakialaman yung police operations. I-intervene nyo po ang kanilang gagawing hindi naaayon sa batas and intervene to protect the people and to defend the government from lawless elements pretending to be police officers. Laruhin po natin yung sinabi ni Coach Oli kanina na hindi na po papayag yung mga taga-KOJC na mangyari ulit yung June 10. Ibig sabihin, nag-abide naman sila sa lahat ng mga gusto ng pamahalaan, pati ng mga kapulisan. Ilang beses, 20 times na nag-operate ang NBI, walang naging problema. Pumayag din sila doon na makapasok ang PNP noong June 10. Dito sa compound, wala silang nakita. Ngayon, pinipilit pa rin nila na nandito si Pastor Kibuloy sa loob para ma-justify yung mga checkpoints na nandiyan dyan, yung mga nakapalibot na pulis, yung mga naka-full battle gear ng mga kapulisan at yung mga walang mga nameplates. Ngayon, wala pong armas ang mga taga-KOJC. Wala po silang armas na pwedeng makasakit sa tao. Klaruhin po natin yun kasi isinoli na po nila lahat. Hindi na po sila papayag na lapastanganin nyo ulit yung kanilang karapatan. Lalaban po sila sa inyo. Ang gamit po nila is yung faith nila at saka yung pagmamahal nila dito sa kanilang blood, sweat, and tears na ipinundar sa kanilang mga ari-arian. Kaya nananawagan kami sa otoridad na wag naman sanang mangyari yung mga matitinong mga nandito masaktan or mamatay dahil lang dun sa inyong personal na greed. Meron lang po ako idagdag sa sinabi ni Coach Oli tungkol doon sa kasi meron nung interview si Vice President Sara Duterte na sinabi niya nga kung bakit daw ginaganito yung KOJC because of perpetuation of power. Ibig sabihin, yung nasa taas daw ay medyo praning na. Anything na threat para sa kanya, kailangan mawala. So yun po ang sinabi at suporta
ni VP Sara Duterte sa KOJC. Kaka-interview lang po na I think nilabas po yan ni MJ Montihar po. Siguro dagdagan ko lang for the last time kasi nanawagan na rin tayo sa AFP. Siguro manawagan na rin tayo sa social media. Kasi paglusob dito at mangyayari po yan, ila-live po, nakahanda po ang taga KOJC. Ila-live nila yan. Posibleng ibablock yan at hawak naman ng itong mga pulis kung anumang gamit. No? Pag live, kung merong sa inyo, sa mga ating nasa social media, mga kaibigan, i-live nyo rin. Ikalat nyo, tawagan nyo yung mga pulis, tawagan nyo yung mga abogado, itawagan nyo yung mga AFP, mga kakilala ninyo. Tulungan po natin ang KOJC. Nang sa ganon, kumalat lahat bago maputol yung kanilang paglalive. Kasi I'm sure ipuputulin yan. Dahil inagaw nga Sumugod sila, tinalian yung mga mangmang na walang kinalaman sa kaso, tinutukan ng baril, walang warrant of arrest, walang pangalan. Hindi nga natin alam kung yan ay mga pinalaya lang sa preso o mga NPA yung mga sumugod na yan. At hindi na sila talaga papayag kasi sila po ay takot dahil doon sa, eto nga si Marantan di umano, may ugaling tanim. Tanim bala, tanim baril, tanim lahat. At nagawa na nito doon sa Tebes de Gamo at maninirahan dito 1,500 na pulis isang buwan. Hindi ko alam kung sila ay magtitinda ng pares or anong hahanapin nila, anong gagawin ni Tory dito. But definitely, one thing for sure, hindi na papayag ang taga KOJC. Tulungan po natin maikalat agad pagka na-live nila. Ma'am Lorraine? Yeah. Thank you, Coach Oli. I think that there are mas may sinister pa na plano dito, no? So I look past Torre and Marantan and Marbil and all of that and I see the president. This is who I see. He is the one behind all of this. Yung pagkamkam ng mga assets ng KOJC. Yan siya at saka yung mga kasama niya. And again, we're going to talk about the elephant in the room. We're going to talk about the cocaine addiction di umano of this president na merong eyewitness. So yung sinabi kanina ni Banat ni Coach Oli na praning. No, this is one of those symptoms of a cocaine abuser. One among a million deplorable and unfortunate symptoms of someone who is in the grip of a substance abuse disorder that makes him unfit to lead. So may I also please talk to yung mga matitino pa na PNP, retired or active. I know a lot of you. I respect so many of you. So many of you are my closest friends, are our closest friends. And I know that you are men and women of honor. And I know that you gave your life to this institution. You willingly gave your life to this institution. At nakita ninyo maraming namatay na mga kasama ninyo, mga tao ninyo na willingly gave up their lives for the PNP to have enjoyed their highest trust ratings under President Rodrigo Roa Duterte. And now, what do you think? You think we still trust you? Diba? So may I please ask General Fillmore Escobar, for instance, General Danao, all retired, for instance, and the active, I cannot talk because this administration is praning. May I please ask that you speak out for this institution that you gave your life to, and for most of all, for this country that we know you love and you gave your life to. Sister Nori, would you like to have some rejoinder on this at kung may gusto ka ring idagdag na pag-uusapan? Maraming salamat kay Eric at maraming salamat sa inyo sa panel ngayon at yun nga, yung support niyo si KOJC dahil nga sa ating nababalitaan may informasyon sa muling paglusob o yung Oplan Parokya 2 ng mga kapulisan. At salamat din sa lahat ng suporta. At yun nga, yung na-mention nga ni General Torre dun sa Senate, yung 1,500 ang maninirahan dito, hindi lang po yan, ang gusto ko lang pong ipaabot, yung bang harapang kasinungalingan ng mga general, kung magawa nilang ganun sa harap ng Senado, tapos pagkatapos ng hearing sa Senate,
binakiusapan ni Senator Bato kung ano bang assurance nila na hindi na sila mag-agitate dito sa Kingdom of Jesus Christ o hindi na sila, yung lahat ng nangyari ng mga past days, hindi nila gagawin. Pero ginawa pa rin nila. No? Yung kagaya ng pag-attack nila uli sa Tamayong. So kumbaga, wala talaga silang sinusunod na batas, lawless, at sinungaling yung mga namumuno sa atin. So ano bang maaasahan natin? Ano pang maaasahan natin dun sa mga alagad ng batas? Eh sila mismo nagsisinungaling at sila mismo ang lumalabag sa batas. At yun nga, sa ginawa nila noon, balik-balik na natin napapag-usapan, lawless, no? Walang justice. Kagaya nung harapan lang sinabi na aatak sila uli. Yun na nga, narinig na namin actually. 1,500 ang luluso. Ba't hindi na sila aalis? Dito na talaga sila maninirahan. Halughugin nila yung buong lugar. Para bang hindi na nila inalughog 4 na beses na. Hindi lang yun, hindi na sila magsaserve ng invasion na yun. Yeah. They are already invading us. Invasion na talaga yun, harapan na sinabi nila. Hindi lang shoot to kill ang order dahil nga may patong na si Pastor. Sobra na ang mga nangyayari. Ma'am Nori, one thing more, no? Paulit-ulit yung paglabag mismo nila ng batas and they don't care. No, it's very flagrant, it's very brazen, harap-harapan. Like Ma'am Nori said sa Senate nga, no, paulit-ulit yung pagsisinungaling nila. Tapos sinabihan na sila ni Senator Bato, wag ganyan, magsuot kayo, magtawag kayo magmask. Nagbigay siya ng orders niya, pero while the Senate hearing was going on, tumuloy pa rin sila, no? Naglusob na naman sila. So walang kahihiyan itong mga ito, hindi sila nahihiya or wala silang plano na susunod sa batas. Wala. Doc Lorin, natatandaan ko po yung hearing na yan sa Senate. Si Sister Nori, sinabi po niya or nag-request po siya sa otoridad na haharap po si Pastor Apollo Kibuloy sa korte sa Pilipinas. Pero ipangako nyo na walang mag-i-intervene na foreign entity or US, hindi mag-i-intervene ng US. Hiningi po ni Sister Nori yung confirmation sa kanila. Mangako sila. Sumagot po ang PNP chief ng malayo doon sa inire-request ni Sister Nori. So ito'y patunay na yung theory ng extraordinary rendition ay buhay na buhay. Kasi hindi kayang mag-commit ng PNP na kayang protektahan si Pastor Apollo Kibuloy sa ibang lahi. Kaya sige, kasi kadada yung punto na yan, may valid point na nire-raise yan. Call of the President kasi yanda. So kaya ang pananagutan sa pangingialam ng Estados Unidos sa nangyayaring panggigipit at pagpaparalisa sa organisasyon ng Kingdom of Jesus Christ at sa kaguluhan na nagaganap sa ating bansa, tama po, hindi makapag-commit ang Philippine National Police sapagkat instrumento lamang sila ng presidente para ipatupad ang kanyang pagpapakatuta sa Amerikano. So ano pong 3 major points dito na pumasok? Number 1, ang kaso ni Pastor ay hindi lamang po domestic interest ito. At mamaya ililinaw yan ng ating mga abogado. Ito po ay interest na rin ng Amerika para pakialaman po ang nakikita nilang mga political influence and forces sa Pilipinas na hindi nila nakokontrol. And for that, naka-align si Pastor Kibuloy dito sa mga puwersa ng political influence ng mga Duterte. And si Pastor inahabol din nila sapagkat lumawak ang influence sa Amerika. Kaya ang freezing of assets kanina na lumabas, tatanungin natin ang mga abogado, ex parte po ito, arbitrary, walang due process. Nag-investigate sila pero ang ginamit nilang folder and basis ay ang ginamit sa Amerika at ginamit sa Pilipinas. At ito, sabi ni Attorney Torion, ay illegal, arbitraryo, sapagkat wala pang court conviction ang mga naturang mga tao ay kinukumpiska o pinaparalisa ang kanilang mga accounts and assets. Number 2, alam natin na ang mahabol kay Pastor hindi lang FBI para paralisahin ang kanyang world network of growing influence at mga paglawak ng kanyang organisasyon. Ano pa po ang umahabol sa kanya? Yung OFAC ng US Treasury Department, Office of Foreign Assets Control. Yung OFAC po ay parang counter-terrorism, counter-financing. At ito yung kanilang ginamit
upang i-influence ang Anti-Money Laundering Council. Mantakin ninyo December pa ang DOJ nagpetisyon. So balit hindi nila pinaalaman ang mga naturang mga tao, ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI at sino-sino pa, at basta naglabas na lang biglaan ng arbitrary decision na kinokonpiska o pinapa-freeze nila temporaryo ang mga assets and accounts. Number 3, kaninong interes po ang pinanindigan ni Marcos dito sa interes na usapin sa paghabol ng Amerika kay Pastor? Interes po nila at ng Amerika. Interes ni Marcos at ng Amerika sapagkat si Marcos po ay nagiging instrumento ng panibagong paghahari ng Amerika sa ating bansa upang manumbalik ang neo-kolonyal o ang kanilang panibagong pangungolonya sa Pilipinas. At dahil dyan may mga bagahe si Marcos, perang ninakaw ng kanilang pamilya na nakatago at naka-frozen din sa Amerika, ang kanyang pangungunyapit sa poder na hindi siya mahuhulog habang sinusuportahan siya ng Amerika at hindi siya makukudita o ano pa mga banta sa kanyang kapangyarihan na nakasandig sa Amerika. At pangatlo, isasakripisyo si Pastor at ang mga Duterte para mawala ang political threats nila both ng Amerika at ng mga Marcos. Ang lahat ng ito nakakagulat sapagkat more than 60 accounts yata ang pina-frozen ex parte. Ibig sabihin walang hearing, summary proceedings kaagad, nagdesisyon at walang due process at ngayon ay nakabinbin po ito na para bagang lulumpuin na nila ng walang proseso ng tamang batas. At dahil dyan, titingnan natin ang reaksyon ng ating mga legal team ng Kingdom of Jesus Christ at ng iba pang mga opinion ng abogado natin. Magandang gabi po sa lahat, no? Halos po ako nahulog sa bangko kanina nung nalaman ko when I was interviewed by another media outfit kanina umaga, and I was informed na meron daw freeze order na inisyu ng Court of Appeals, and I bluntly told him I am not aware of any such move, no? Because I clearly remember that if you will base it under administrative matter on anti-money laundering law, that can only be filed today, and within 24 hours the Court of Appeals can issue it, no? And it is ex parte indeed. But I could not believe that the case filed by Blenda Portugal on Anti-Human Trafficking Act under Section 4A of the said law can be made as the sole basis. Kasi ang sabi lang naman niya doon, wala namang ma-dates na siya ay pinatinda ng mga OTAP, siya yung caroling. And the requirement of the law is that there must be reasonable, sufficient relation between the unlawful activity under the Anti-Human Trafficking Act and the monetary instruments as well as properties which were acquired by reason thereof. So, itong reasonable relationship between the unlawful activity and the instruments as well as properties acquired by reason thereof, hindi ko sukat ma-connect. Kasi paano yung caroling, pagtitinda ng mga OTAP na hindi naman naka-state kung magkano yung nakita sa pagtitinda ng OTAP at saka pag-caroling, doon sa mga properties na nakalista doon, pati eroplano. Oo. At saka mga assets pa ng SMNI. So, kumbaga, must be other bases. Kaya ang sagot ko na lang, no comment ako dyan. Gusto ko talagang makita yung complaint na na-file at saka yung order. At nung na-interview po yung spokesperson ng DOJ, doon ako muntik na talaga nahulog sa bangko. Kasi ang basis pala nila ay yung mga kaso na na-file doon sa United States of America. Kaya pala. Tapos, ginawa yung basis dito. Interesting ito. Can criminal acts committed in the United States of America be made as the legal basis for the, asset forfeitures and asset preservation orders in the Philippines? No? And can there be a reasonable relation that can be established between the alleged illegal acts in the America, in the acquisition of the plane, in the establishment of SMNI, and the acquisition of the assets of the KOJC, which are multi-millions, etc., etc. Ito yung reasonable relations. And I hope and pray
that when we file a motion to lift these orders, freeze orders, the Court of Appeals will listen to us, certiorari before the Supreme Court, questioning the finding of probable cause. Both remedies, we are looking at pending the receipt of the official copy of the order issued by the Court of Appeals. Maraming interesting legal issues dito, pero ang suffer po dito agad-agad yung mga napakaraming employees ng SMNI na hindi muna maswelduhan. Yung mga marami pong mga empleyado ng KOJC po at mga workers po na kailangan ng pagkain araw-araw, ilan po silang libo pong tao na umaasa po ng pagkain mula sa KOJC. Yung mga kabataan sa yung mga scholars ni Pastor. Correct. No, na umaasa lamang dito po sa suporta ng KOJC. Pasensyahan na po, wala po kayong maasahan muna ngayon ng KOJC at kawawa naman itong mga inosenteng mga tao, thousands po ito na magsasuffer because of this order, but we have no other recourse except to avail of legal remedies that are with us, and we hope and pray that justice would still be there when we file the motions to lift or we opt to file a petition for certiorari. Objection, Your Honor. Question lang, sir. Dalawa yun eh. Una, di ba parang sinasabi, binasihan nila yung kaso sa Amerika. Yun ang sabi ng spokesperson ng DOJ. Yes. Si Utoy. Opo, yung... Si Utoy. Admitado ako, mas pogi siya sa akin po. Okay. Pangalawa pong tanong, di ba kung may separation of church and the state, yung pagbebenta nila, pagkakaroling, that's a work. I mean, part ng church work, di ba? Church duty nila yon. Kaya nga, first time ko yun, hindi pa na-file ata yun sa Catholic Church ng ating Republika eh. Pwede ba tayo magdemanda sa pangongolekta ng ibang church? Ganun ba yun? Ganun ho ba ang dating nun? Kaya nga, marami pong interesting issues po dito. Tsaka, kasi kung legally, ang mabasihan lang sana is yung Anti-Human Trafficking Act ni Blenda Portugal dito. If you will read that law, criminal forfeiture would only happen if there is already conviction. May conviction na dapat. Dito, wala pa ngang trial. Nagpa-file pa nga tayo ng motion to quash. Meron na. Yun nga pala, galing pala sa United States of America yung basis nila. I look forward to the day that we will appear in court and argue on the legal basis by which they rely upon in the filing of this petition. Dali lang, bago magsalita si Attorney Adam, hawakan mo mabuti yung microphone mo kasi frozen na yan. Oo nga ito frozen asset. Pag-aari ng SMN na yan, baka bukas kukunin nila yan. No? Attorney Adam, may rejoinder. Yun nga, based sa DOJ press release kasi, kung basehan lang natin yung nandito, the cases pending are in Quezon City Court, RTC, and Pasig City Court. One is for 7610 and the other is 9208. Both of these, tama yung sabi ni Dean na yung criminal forfeiture will only happen after the conviction of these cases. So we have this theory kasi we cannot just give a clear, definite, and precise comment on this considering na hindi pa namin nakita yung petition, hindi pa namin nakita yung 48-page na resolution. We were just informed that the resolution is 48 pages. And then, nandun yung details. But, I really believe, with the legal team na this is a separate case. This is separate and distinct from the Quezon City and the Pasig City. This is filed by AMLC before the CTA. And the reason why the Court of Appeals issued immediately that freeze order is for preventive measure daw kuno 20 days. Now, ang problem lang namin dito is that hindi lang kasi si pastor ang nadamay. Nadamay yung ibang
corporate entities na hindi naman dapat sana isali. Correct. And this will have consequences on the employees of these corporations na separate and distinct naman talaga dapat kay pastor. So yun. And very broad dangerous ito sapagkat ito yung sinasabing weaponization of the law. May gusto kaming i-emphasize dito, Dali Sir lang, J, no? sir, Sige. para makumpleto yung information natin. Ang 48 page na sinasabi ni anong pangalan ng Attorney spokesman? Clavano. Clavano, ay sabi, pirmado ni Associate Justice Gabriel Robiñol. Robiñol. Okay, klaro ha. This is very broad po in politically. Kasi kung totoong ginahabol ng gobyerno ang mga money launderers, ang mga nagpopondo ng illegal at terorismo, ang may pinakamaraming pondo na dapat habulin ng gobyerno ay kasama mismo ng gobyerno sa loob ng Kongreso. For the last 21 years, mahigit 10 billion po ang pondo na nakuha ng Communist Party of the Philippines mula sa gobyerno sa pamamagitan ng party list na ACT Teachers, Gabriela, Kabataan Party, Bayan Muna, and Anak Pawis. Was there any investigation by AMLAC-DAN against them? No, none. In fact, pending sa COMELEC ang disqualification ng ACT at ng Gabriela at ng Kabataan, hindi inaaktuhan. Isa sa ground sa disqualification ng Gabriela, foreign funding. The same entity, the same address, pinalitan lang ang mga tao. At ito ay napakadelikado sapagkat millions of funds by the dollars ang pumapasok sa mga grupong ito na hawak ng Communist Party of the Philippines. 10 billion mahigit estimated amount ang nakuha nila sa pondo ng Pilipinas. And yet nasa loob sila ng Kongreso. Was there any instance that AMLAC, Anti-Money Laundering Council, and the Department of Justice filed cases of forfeiture or freeze order against the assets of Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, Zarate, Tede Casino, and Ferdinand Gaite, and those who served, like sa Torocampo, for the last 20 years sa CPP party list na ito? Wala. Number 2, ang pinakamalaking mga NGO, like Rural Missionaries of the Philippines, at iba pa mga NGO nila, like Ibon Foundation, CERNET, and many more, billions ang assets nito. Hawak ito ng Communist Party. Direct personal knowledge ko ito. Na at naming mga kadre, pinatawag ba kami ng AMLAC? Pinatawag ba kami ng Department of Justice? Hindi. Bakit hindi sila hinahabol? Ito ang totoong mga kriminal at money launderers, mga magnanakaw ng pondo mula sa abroad at papunta rito. Number 2, may mga negosyo itong nahawak ng Communist Party by the billions din. Halimbawa, sa Visayas, dito sa Iloilo, ang Panay Fair Trade Corporation na nag-export ng Muscovado sugar sa Europe, sa Germany, sa Netherlands, sa Norway. We know everything about this. Ipinot up po ito 1993, 1994 ng Communist Party sa Panay Island by the billions na halos ang asset nito. Hindi ito iniimbestigahan. So ito dapat ay maibulgar. Itong sinasabi namin kanina na Attorney Dina, weaponization of the law when it is convenient only against the powers of Marcos Jr., gagamitin niyang batas. Kawawa ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI at sila Pastor Kibuloy. Linawin lang po natin yung pinaglala nung kanilang tithes. Part po ito ng pagbibigay ng bawat isa dahil sa kanilang paniniwala. Which is, kahit naman nung unang panahon, ganyan na po, naalala niyo po sa Acts, di ba nagbibigay po yung bawat tao doon ng kanilang mga kagamitan. At yung meron nga doon, di ba, namatay na mag-asawa dahil nagnakaw. Anong ginagawa niyo ngayon? Pag nanakaw yan, mahirap magalit po ang Panginoon sa inyo. Kasi ang ninanakaw nyo po, tandaan niyo, yung tinatawag na first fruit na ibinibigay sa church para para po gamitin po ito. So, yun lang po. In addition to what they're all saying, you are not questioning the people who are in Congress, but you are taking money away from children. Yung freeze order po, kasama yung Children's Joy Foundation. Na kumakain araw-araw. Mga bata ho ito, whose parents cannot afford
to give them a good life, whose parents cannot afford to send them to school, feed them 3 times a day. Ito po ang na-freeze ninyo. Pagkain ng mga bata. Edukasyon ng mga bata. Where is the justice here? Aside from that, we just want to call out the attention of AMLC since kayo man talaga yung nag-file ng verified petition dyan. You should have considered that hindi si pastor lang yung tinira ninyo dito eh. Tinira ninyo dito yung mga group, yung mga institutions na hindi naman talaga kasali. So, for example, based on the news, because we haven't received yet the full copy of the verified petition as well as the resolution, nadamay ang Kingdom of Jesus Christ, nadamay ang SMNI, and most importantly, and most concerning dito, nadamay ang Children's Joy Foundation. So, what will happen sa loob ng 20 days for the operations, day-to-day operations ngayon na na-freeze? And worse, based on the law, it could extend up to 6 months. Extendable up to 6 months ang freeze. So imagine the severe effect of the freezing, and this is just a preliminary step because supposed to be the reason why you are freezing that is to prevent any movement while pending ang investigation. So ang problem natin ngayon is yung itong mga institutions at saka mga stakeholders na affected because of the freeze order. So ibig sabihin, attorney, 6 na buwan, hindi kakain yung mga bata. Yan yung problem natin, sir. So, possible talaga, 20 days ang initial, but it is extendable up to 6 months. Ang di ko lang talaga maisip, no? Kasi we are men of the law and we always look at the law, and according to Jacinto versus Republic, which was decided on March 6 of 2013, there must be establishment of the sufficiency of the relation between the unlawful activity and the property or monetary instrument that is being seized, no? Suarasug ang SMNI kasi has been there for quite a long time, and I don't think the act of Blenda Portugal caused the acquisition of SMNI, no? And I don't think the actuations of maybe 2 or 3 persons can be used as the reasonable basis for the acquisition of the many properties of the KOJC, knowing that the KOJC's properties are the result of the blood and sweat of the 6.57 million members of the kingdom. So that is why we are really very excited to look at the certified true copies of the order so that we can file the appropriate motion to lift these freeze orders, or depending upon the result of our discussion with our fellow lawyers, file a petition for certiorari before the Supreme Court. Hanggang ngayon, hindi ko pa makita yung reasonable relation between the alleged unlawful activity and the acquisition of such properties. May tanong lang ako, attorney, kahit sino sa inyo. Kasi alam ko, ang akusado, si pastor at saka yung 5. Pero yung mga corporations, may juridical personality yan eh. Distinct and separate from the individuals. So anong mangyayari? Bakit nasali? JB, may if one thing that's very clear to me right now, no, kitang-kita ko, no, at dapat kitang-kita nating lahat na palusot lang lahat 'yan, at ang totoong intent ng Marcos administration ay i-sequester yung properties ng KOJC. No, yun lang. Naninindak sila at ginigipit ang KOJC. Bakit atat sila na kunin ang kingdom properties? May mga wanted, katulad nila Bantag at Teves, but di nila hinahabol ng government, tulad yung kay Pastor? Alam ko na kung bakit, kasi wala sigurong ganong klaseng asset sila Bantag at Teves, di ba? Thank you, Ma'am. At ang basis niyan, mga kababayan, nagtungan ko nabanggit ni Ma'am Lorraine, hindi po tumiklop at nagpasakop ang Kingdom of Jesus Christ para manikluhod at maging sip-sip sa gobyerno ni Marcos. Dahil dyan, tinarget talaga sila. At pangalawa,
yung SMNI po ay naging daluyan ng katotohanan. Ang SMNI naging boses ng mamamayan. Naging alternative media network siya na siyang tinitingnan at siyang pinapakinggan. Sinusundan ng taong bayan. At dahil dito, hindi nakokontrol ito ng gobyerno ni Marcos. So lahat ng assets related to that at konektado sa Kingdom of Jesus Christ at ng mga ano pa mang bagay na sa tingin nila ay may influence to the people and naka-align sa political interest ng mga Duterte na gusto nilang lumpuin principally ay gusto nilang kuhanin. At siyempre, lucrative po ang mga properties na ito para minahin. Halimbawa, ang Tamayong area, sinasabi yan na mining area yan. May mga deposito yan ng mga minerals. At napakaganda ng ginawa ng Kingdom of Jesus Christ dito. Ito po'y binangon nila at binigyan ng buhay muli. At kung titingnan ninyo, napakaganda po ng development ng lugar na ito. Even ang mga traditional corporate media ay sinasabi nilang napakaganda at napakalaki ng development ng lugar na ito. Subalit, ito'y collective effort at sacrifices ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Ang malinaw po dito ngayon, kung ano man ang instrumento ng batas na pwede nilang gamitin, ay kanilang ginagamit para sikilin at lumpuhin ang ano pa mang natitirang semblance ng pagtutol at paglaban na siyang naging simbolo ni Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ ng SMNI in the last months or at least 1 or 2 years ng Marcos administration. Meron akong tanong lang po. Mahal po ba ang tumakbo bilang senador? Oo. Okay po. Kailangan baka siguro gustong kunin yung bilyon, no? Oo. Yeah. Baka gustong kunin ho yung ano. Magkano ho ba ang kung may alam ho kayo, alam niyo po ba kung magkano ang binibigay na reward ng Amerika kung mahuli si Pastor Kibuloy o kaya itong yung mga ganito? More or less mga 112 million pesos. Ang abutin. Oo. Pwede ng pang senador. Pwede. Pwede pero Pwede, kulang. Kulang pa rin. Pang start. Oo. Yung properties pwede kunin. Oh, so malaki talaga ang kita pagka sa senador. Kaya naman po pala. May pattern, no? This is something that we've already seen, 'di ba? Nakita natin ito kay Marcos Sr., 'di ba, yung pagnanakaw, yung pagsequester ng mga properties, yung panggigipit sa mga karapatang pangtao, at saka yung pagtatahimik sa media, 'di ba? Marcos na Marcos ito, kitang-kita na natin ito. So we can look past all of this. Itong sila Torre, Marbil, whoever, mga simptomas lang 'yan ng isang presidente na Marcos. No, kaso hindi tayo natuto, no, ng ating leksyon at niluklok na naman natin ang isang magnanakaw, no. Salamat po, By the Ma'am way, Lorraine. Pwede yan. I-clarify ko lang Okay. Chorya yan. Okay. Hindi pa natin nakita, pero i-clarify ko lang sa mga pulis na yung laway tumutulo na. Ang na-issue man most probably dito ay an order akin to an asset preservation order, no? This is not forfeiture, ha? Hindi po ito asset forfeiture, ha? Hindi po ibig sabihin na dahil sa order na ito pumasok na kayo dito at hindi na kayo aalis kasi pag-aari na ito ng gobyerno. Hindi po ganyan, ha? Ang asset seizure may take the form of merely preserving the property. The order may be annotated at the back of the title of the property, and that's it. It does not give the authority on the part of the court personnel to forfeit the property. There is a difference between asset seizure from asset forfeiture. There is a difference between asset preservation and asset forfeiture, ha? Dito pa lang tayo sa first step po. So, wala pong karapatan yung mga pulis na pumunta dito at magstay ng 1 buwan at hindi na sila aalis. Hindi po yan ang ibig sabihin dito. Attorney, I have a question. Yes po. You belabored the point, no? Ito yung batas, ito yung batas. What makes you think that they will follow that? Kaya nga sumasakit ang tiyan ko, mami. Yan ako, honestly, my reasonable fear. Because even if the law is very clear, the other parties are doing exactly the opposite thing.
Even if we say na hindi po pwede mag-serve ka ng warrant kung wala ka alias warrant of arrest, the-return niya yan bumabalik, gusto pa nga dito, 1 month daw sila, 1,500 pa sila. Laki ng gastos nun Kung kada tao lang magkain ng isang araw Jollibee or sa Waxis. Siguro kung sa lahat sa Waxis sila titira, may kita siguro konti yung Waxis. Makapares, attorney. Magpapares sila. Magpapares sila. Ang mahal nun. Mahal nun. Meron silang source. May source siguro sila. Just the cost of the food that they will be spending here for 1 month. Which brings us to the point, Attorney Torion, doon sa binanggit ni Ma'am Lorraine. Kung ang Estado at gobyerno sa pamumuno ni Marcos have become lawless, kung si Sister Nori pa appropriately dinescribe niya, this government of Marcos Jr. has become a lawless government. May kapangyarihan din ang taong bayan na igiit ang direktang kapangyarihan nila. At ano po yun? Yun kanina gusto kong idagdag sa sagot sa tanong ni Banat Bay sa kanyang unang tanong. Anong dapat gawin kapag ginawa nila ang mga hakbang na lumalagpas na sa batas? The answer to that is people power. Mapayapa, ngunit malakas na pagtutol ng mamamayan. Yan ang dapat ipanawagan natin ngayon. The purpose of this press conference is not only to educate the people, but unify the collective will of the people to stand for what is morally correct and what is just and what is grounded sa kanilang tungkulin bilang mamamayan. And what is that? Ang tungkulin ng taong bayan ay ipagtanggol ang mga batayang karapatan nila. Ano ang solusyon dito sa nagaganap sa Kingdom of Jesus Christ? Kung ako pong tatanungin, people power. People power, hindi tayo mag-aarmas, mapayapa tayo, but we will show them, kay Torre, kay Marbel, kay Abalos, kay Marcos Jr., na ang taong bayan ay tututol at tututol ng pagpapatuloy kung ano man ang kanilang gawin, hindi natin papayagan. Sapagkat kapag lumuhod at tumiklop tayo, tapos na po ang usapan. People power po ang patutunguhan. Sususugan ko lang kanina nabanggit yung social media kasi, no? Ako may panawagan sa mga kababayan natin sa Davao, no? Lalong-lalo na sa Davao City, no? Or Davao del Sur or Davao del Norte. Kung ugaling, binisayon ko na lang kung ugaling mahitabo, no, simba ko, nga mamugos sila o sudining dapita, unya, kitaan ninyo live, ugun sa'y buhato nila. Kamusad nga na di as gawas, iandam sad ng inyong mga kamera para kuhay yung hulagway kining mga pulis, no? O pulis manggaling na sila, no? Kunan nyo. At tayo nananawagan sa mga vloggers all over the country, no? Kasi wala, saan pa tayo? Gobyerno, hindi na tayo masyado. Tsaka tanong ko, is it safe to say na nakapasok ng Amerika? Kasi ang ginamit nilang basis doon sa kaso ay yung sa Amerika. Tapos, yung dito ang kinasuhan, yung properties na hindi naman pag-aari ni Pastor Kibuloy lang. So, ito ba ay legally pwedeng gamitin? Masasabi natin na, kasi maraming komentaryo kanina, na tayo ay nagiging tuta na ng kano. Pasok na ba sila? May jurisdiction na ba sila dito patungkol dito sa pag-freeze ng asset? Ayan nga po, may information din po tayo na natanggap na kaya nila gustong kunin itong properties ng KOJC para gawing EDCA sites ng gobyerno dito sa Mindanao. Kasi may mga bali-balita, Banat Bay, na may mga kanuna daw na nandito. Standby. Naka-standby na. So, baka yan nga yung isa sa mga plano nila. Well, balik tayo doon sa tungkol sa Amerika. Under the rule on money laundering dito sa implementing rules and regulations, when you apply for a freeze order, it's ex parte. Pero meron pa po, when I was scanning there is the mutual assistance among states. So,
a foreign state can make a request for assistance in the investigation or prosecution of a money laundering offense. And the money laundering AMLC may execute the request and or refuse to execute the request and inform the foreign state of the valid reason why or why they will not execute it or why they are going to delay it. So here it appears that perhaps there is a connection between the cases filed in the United States against Pastor Quiboloy and the freeze order that is being implemented here in the Court of Appeals. Perhaps it could be because of a request for assistance. So here, sa sagot po sa inyo, Coach Oli, mukhang yes, there is a hand, there is an unseen hand that is moving, but apparently it's no longer as unseen as it wants to be. And it is not an ordinary unit. Ang binabanggit namin, ulitin namin. The Office of Foreign Assets Control is a global anti-terrorism financing arm of America na nakatago, nakabaon sa likod ng US Treasury Department. And they're using their influence through State Department connections or even FBI connections and even existing AMLAC connections to influence domestic cases that will warrant their own interest. So sa tanong mo, Coach Oli, sinagot ni Attorney Dayan kanina, ni Attorney Dayna, na ito ay bahagi posible, hindi lang ni-reveal ng gobyerno ni Marcos, pinayagan nila ang pag-intervene ng US Treasury Department Office of Foreign Asset Control na humabol dito sa mga assets na sabi nila connected kay Pastor Quiboloy as a Kingdom of Jesus Christ, because apparently it's not connected directly doon sa binanggit na kaso ni Glenda Portugal kung hindi ito ay konektado sa kaso sa Amerika na hindi umuusad, subalit nakitaan nila ng oportunidad dahil sa pagpapakatuta ni Marcos Jr., he became a willing conspirator on the interventionist pangingialam na patakaran ng Amerika, including ang pangbibiktima nila sa katarungan natin, including ang pagbiktima nila kay Pastor at sa Kingdom of Jesus Christ, pinayagan na. Hipokrito. Lumalabas, hipokrito sila kasi ang tatapang nila pagdating dyan sa usaping WPS na yan, na pinaglalaban nila yung nasa dagat. Pero nagpapasok sila, seemingly, nakapasok na ang mga Amerikano dito at nagdidikta na sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Sandali habang nag-uusap kayo, balikan ko lang yung mga bata. Kasi as we speak, yung mga bata sa Barangay Kawayan at Tamayong, hindi pa nakakatulog yun dahil sa trauma kanina. Hanggang ngayon. Yung mga bata sa Children's Joy Foundation, hindi natin alam kung ano ipapakain bukas, kung hangin ba ang ipapakain natin sa kanila. Alam niyo ba kung anong ginagawa ninyo? Ha? Di bali na kami, matatanda na eh. Pero yung inosenteng bata na pinapaligiran ng mga pulis o naka-uniforme ng pulis sa Barangay Kawayan, Barangay Tamayong, Kalinan District, Davao City. Ha? Yung mga bata sa Children's Joy Foundation sa Quezon City, sa kung saan-saan ba, parte hanggang Amerika, hindi natin alam paano sila mag-aalmusal bukas. Kung hangin ba ang ipapakain natin sa kanila. Anong klase? Ha? Okay lang kayo, Mr. Marcos, magsinghutang kayo dyan, magdamag, wala kaming pakialam. Mag-overdose kayo for all we care. But these are children, innocent children. Kaya nasa ng CHR. You know, this regarding sa mga children, apparently this would be a violation of the Convention on the Rights of the Children with the United Nations, because they are entitled to safety, they are entitled to the basic rights, but if they cannot eat, where are the basic rights of the children? If they are not safe in their own homes, where are the basic rights of children?
what will happen to these children? Will they grow up respecting the state, or will they grow up hating the state or the instruments of the state? You've quoted law again, attorney, but again, do they even respect that? Diba? This is a government that doesn't respect, and they don't care. These are people, these are men and women in power right now who are lasing na lasing sa kapangyarihan. The power that they hold in their hands, they are using to cause grief and suffering in our country and to destroy our country. No, and one of the proponents of this is media. Ang trabaho ng media is to keep a watch on those who abuse power. And yet media has become very silent. Kung kaya't kakausapin ko ang ating mga kababayan, tayo po ay nasa age of information na ngayon. Kailangan namin ang boses ninyo. Nakausap namin yung mga taga-KOJC ngayon at ang sinabi nila, hindi sila aatras. Kapag yung kasiguraduhan na prinamis, ipinangako ni Torre, gagawin niya na magdadanak ang dugo dito. Pinangako ni Torre yan. At ang sabi po ng mga taga-KOJC, hindi sila papayag. At they are willing to lay down their lives for this. So, ako po ay nagmamakaawa sa ating mga kababayan. Wala na po tayong pwedeng tignan dito. Ang Pangulo natin, he's not fit. May sakit ang ating Pangulo sa tingin ko. No? Tingin ko siya ay isang durugista. Kung kaya't ganyan, may sakit ang ating Pangulo sa tingin ko. No? Tingin ko siya ay isang durugista. Kung kaya't ganyan ang nangyari sa ating bansa, naging daluyan siya ng evil sa ating bansa. No? At saka yung mga kasama niya, mga abusado at lulong, hindi lang sa droga, kundi sa kapangyarihan, ay sila ang nagmamalabis sa atin. Kung kaya't kami ay nagdumudulog sa inyo, magsalita din kayo para sa mga taga-KOJC. No? I-clarify ko lang bakit magsasacrifice yung mga bata sa hindi lang nakakaintindi. No? Kasi yung asset preservation order po na na-issue, no? Pursuant yan sa Section 3A of Republic Act 9208. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, lahat ng properties po ay i-hold and i-conserve itong specific properties. At saka yung mga deposits po sa bangko, sa any financial institution ay bawal po ma-withdraw. Kaya po, ang lahat po ng mga bata na under the sponsorship of KOJC, hindi na sila nakaka-withdraw ng pera. Yung SMNI naman, na magsweldo ng kanilang mga empleyado, hindi rin maka-withdraw na ng pera dahil po sa asset preservation order. Pero hindi po yan ibig sabihin mga pulis po, na ang gobyerno na ang may-ari ng mga properties ng KOJC. Hindi yan ibig sabihin na pwede na kayong pumasok dito, hindi kayo aalis, hindi Mangyayari lamang yan kung meron ng asset forfeiture orders. Dadaan pa yan ng trial na katakot-takot. Okay? So, ang nangyari pala ngayon, asset preservation order. Ang may-ari pa rin yan ay ang KOJC, ang SMNI, at saka yung Suarasug and other corporations which have been included in the order. Hindi po yan ibig sabihin na pagmamay-ari na po ito ng gobyerno. Attorney Torion, kapag hindi sila umalis, itong grupo ni Torre na para mga state terrorists na mga instrumento at papasukin ang mga compound, Prayer Mountain, Glory Mountain, Davao Cathedral, what will the people do? Na mga taga-Kingdom of Jesus Christ, hindi sila alis, armado sila, i-occupy nila, what will prevent them na itigil yung kanilang kahibangan at mga illegal na ginagawa if there will be no one to intervene? Well, we will invoke Article 429 of the Civil Code. It states that the owner or lawful possessor of a thing has the right to exclude any person from the enjoyment and disposal thereof. For this purpose, he may use such force as may be reasonably necessary to repel or prevent an actual or threatened physical invasion or usurpation of his property.
So reasonable force may be employed if in case there is unlawful invasion of property rights under Article 429 of the Civil Code of the Philippines. At ang buhay na pag-execute niyan, people power. We will understand kung dumagsa libo-libo, by the thousands, by the hundreds of thousands, and soon by the millions, ang mga kasapian ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao, kasama pong iba't ibang mga sektor ng lipunan at magtipon-tipon dito. We don't see anymore the EDSA. The EDSA symbolism is no longer in Metro Manila of people power. The symbolism of people power, we believe, will start and is starting now in Davao. Yun. At yan ang magaganap. Yun. Mukhang doon tayo papunta yan.